Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen, no? Ito na naman po yung araw natin pong papasalamat sa Diyos sa buhay. Amen po, alam naman po natin, no, sa mga awit. Amen. 92 verse 1. Basahin po natin, ang sabi po doon. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. So, amen po, napakabuti ng Diyos na buhay. Kaya po, siya po ay ating pong dapat pasalamatan. Amen po. Sa buhay na ito, marami pong ating pagpapasalamat. Amen. Marami pong mga pinagpala. Amen. Ang sarap ng worship. Masarap po mong magpuri sa Diyos na buhay. Amen po. At yun po, ating pong pasalamatan ng ating Diyos na buhay sa oras na ito, sa lahat ng kanyang mga ginawa sa ating buhay. Amen. So, inanyahan ko po ang pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Sino po ang mauna? Amen po rin ang Diyos na buhay sa buhay ni Mama Dol. Pagkapakan natin ang Diyos na buhay sa kanilang buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Talagang napakabuti po na ating Panginoon. Yun po, hindi po lingid sa atin lahat na talagang ang Diyos ay kumikilo sa ating lahat. Kaya yun, nais ko lang po magpasalamat sa ating buhay na hindi po alam na tao ay may kalungkutan. Pero alam niyo po, sa kabila ng kalungkutan na ito, alam ko ang Diyos ang kumikilos. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa, ngunit sa Diyos ko po pinagkakatiwalang lahat. Dahil siya lamang po ang solusyon sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya yung malungkot man, pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoon po ang kikilos at magbabago sa damdamin ng tao. Kaya yun, salamat po sa buhay ko na patuloy pa ako pinapatatag na ating Panginoon sa kabila ng aking edad. Ito po ay patuloy pa akong pinapatatag, pinapalakas. Ano man po ang hamon ng buhay sa ating buhay, yun po ay pinapatatag ako ng Panginoon dahil ang Diyos lang po ang ating pag-asa sa ating buhay. Kaya yun, salamat po sa Panginoon na ano man po ang pinagdadaanan ko, ang Diyos po ang nakakaalam. Dahil siya po ang kikilos at magbago sa taong ito sa kanyang kapangyarihan. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na mayroon po tayong nalalapitan na kahit, di ba po, sa mga cellphone, wala mang pong wala mang pong signal, pero ang ating panalangin nakakarating po sa Kanya. Kaya yun, sa araw at gabi na panalangin natin, hindi po, wala pong imposible ang Panginoon na yun po ang mag-aayos at kikilos sa ating mga suliranin. Kaya salamat po sa aking sarili. Lubos ko rin po pinasasalamat. Bagaman po siyempre, meron akong nararamdaman, pero alam niyo po, sa tuwing manalangin ako sa Panginoon, yun po ang Panginoon talagang laging tumutugon sa aking buhay. Kaya yun, salamat talaga sa ating Panginoon na mayroon po tayong siya na lagi nating lalapitan. Salamat sa Panginoon. Amen po rin po ang Diyos na buhay. Sa buhay ni Mama Dol, no, grasya ng Diyos na umabot ng 65 years old. Amen. So, amen, talaga po sa buhay na ito, lagi po natin ilagay sa ating puso yung Jeremiah 33 verse 3. Yan po ay ating telepono connecting sa Lord. Amen po. Kung tumawag ka sa akin, ikay ating sasagutin. Amen. At ipapakita niya ang mga kamanghamanghang bagay na hindi pa natin kailanman nakikita. Amen po. Kaya po ang Diyos, nasa Kanya po ang lahat. Sige, purihin ang Diyos. Kanina pa excited si Sister Junalisa. Palapakan natin ang gusto ko sa kanyang buhay. Amen. Ang aming pagpapatotoo, nung kung nangyari kagabi, bali po kasi yung prayer and fasting po natin. Sabi ko, Lord, di ba po nung tapos ako tayo ng prayer and fasting, may kanya-kanya po na nanalangin. Nanalangin po ako nung kapag-usap ako sa Lord. Sabi ko, Lord, parang wala mo kami kausay. Sabi ko yun. Tapos, doon po sa, di ba po sa ating spirit, minari na, ano po ba yung almusal? Hindi sabi ko, ham, yung pong ham, 47 pesos po yung ham.
Tapos kung may dalawang itlog, ay di 67 po. Tapos plus 12 verse 3 ay di 88. Sabi ko, verse 88 po yung alusan namin. Sabi ko, gano'n. Okay po, no? Hindi ba po, kung tayo nag-divination natin, sabi ng pastor, maling matatag po tayo. Hindi ako sabi niya na, nagbabasa po ako sa book ng awit. Nakapagbasa po ako sa book ng awit 81:10. Sabi ko na, si Yahweh ang aking Diyos. Iniligtas kita sa Egypto upang pakainin ang gusto mo. Kainin! Amen. Hindi yung ano ko, hindi ko sa mga ito. Hindi na namin sa mga kalole. Sabi ko, pagbalik namin, sabi ko, ano yung 100? Sabi ko, ano yung 100? Sabi niya, mama, nakita mo yun, ang bilhin ko sa mga nila Ate Joy. Hindi ko yung sa lugar ay napakadilim. Sabi ko, ate, kasi, ang bakit ko yung nakita, sinabi ko yung Diyos. Yun lang kasi hinihingi ko eh, sabi ko nga eh. Ang galing mo, yun lang kasi hinihingi ko, hindi yung walang, sabi ko, sinabi ako na ito, hindi lang hinihingi ko ako lang, ang hinihingi ko lang, kinuwenta ko pa, 88 pesos. May supply pa. Yung 12, ikaw po, at hanggang mo siya, 88 ano ko ba ako namin, sabi ko like, at sabi nga sa akin, Brad, ano ba yung maano mo, Andres? Ano yan, Andres? Sabi ko, hindi ba? Ano to, verse? Di ba sabi ng pastor, tingin pa tayo ng mga kautubo, lagi niya ito sinasabi sa akin yung verse. Totoo talaga po, di ba, si Adan, nilikha, mula sa ng Diyos. At ang salita talaga ay buhay, buhay. Amen. Niniwala nga ako doon, sabi ko, kaya kailangan pala tayo lagi sinasabi ng tagapanguna ng pastora na lagi tayo mag-memory verse para tayo, di ba, bakit tayo mag-memory verse? Kasi pa yung memory verse pala na yan. Para yan yung mag-push, para yan yung magiging matatag tayo. Para pag may pagsubok, yung verse na memory verse natin, yun yung tatak dun sa paggaling talaga ni Lord. At yun po, salamat po sa Diyos ng paborito. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay na pakabuti ng Diyos na yung walang-wala ka na, pero ang Diyos, amen, lagi po siyang magbibigay. Amen. Sabi niya po sa Lucas 1:37 na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Kayang-kayang gawin ang lahat ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, Sister Yunalisa. Salamat sa Diyos sa amen. Talagang mabuti ang Panginoon sa ating lahat. Meron pa po? Sige po, unahin muna natin si Mama Mers. Last si Mama Mila. Amen. Pagpalang umaga sa lahat, higit sa Diyos. Amen. Alam niyo, yung lupa sa Marmak na madalas natin ipag-pray. Diba ang halos mga leaders ng Television sa Ismail ay nakapasok sa lugar na. Isa po ako doon. Ilang lakas ng loob kong sumama sa pagpapareserve ng mga panahon na yun bago mag-uwi. Pero sa isip ko, wala naman akong kakayanan na makakuha ng lupa, makapagpulog. Una-una yung kalagayan ko sa buhay. Pas yung COVID-19 hanggang natapos hanggang sa dumating yung bagong engineer hanggang sa... Nanginatili lang akong tahimik sa isip ko lang. Ano kaya mangyayari doon sa terra na idol ko kung ipapasok yun sa church, okay lang. Pero kung hindi mapapasok sa lupa ng church, so paano naman yung paano? Pero sa kabutihan na, disconnected ang pastor doon, hindi ko ba sa lupa yun. Isang bagay lang na doon kami sa pinakadulo malapit sa Mayditi. Yung mga leaders, higit yung may mga ubala. Tatlo kami doon, si Mama Josie. Sekreto sana ito sa tatay. Pero binulgar na ng Lord ngayon. Ito yung kasama si Mama Jo, ako saka si Mama Josie. Dahil kami mga senior na binubulong sa aking isip sa puso ko na aakutin pa kaya ako ng panahon na malapos yung pagdidevelop ng lupa bago ko makarating sa lugar ng Warma. Pero alam niyo po ba, naiyak talaga ako habang
Sabi ko doon, sir, wala na po bang discount po senior? At kung sakaling magkakaroon na ako siya ng luto, baka hindi ko na abutin hanggang sa bita. Alam niyo yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Yung lugar ng church, na dapat doon sa gitna yung church, i-demolish yung nasa harapan. Ilalagay yung church at the same time, ililipat sila sa ibang lugar. At yung pinanggalingan ng church, doon kami nilagay. At hindi pa po yun. Sabi ko sa kanya, pero wala akong kakayanan magbayad. Wala sulo ko sinura ko. Itinapas ko lang sa Diyos yung aking pamumuhay. Pero pinangahawakan ko yung sinabi niya na bibigyan niya ako ng pagkakataon na hindi mapasama sa lilang ng matataas na simbihan. Kasi discounted ako ng Lord sa buhay ng mga amin. Isa po yun sa isang bagay na pinangahawakan ko sa akin, puso sa akin puso. Na ano man yung aring na pag-usapan, ay naka-record po yan sa harapan ng Diyos. At alam ng Diyos kung paano ko yun makukuha, kaya hindi ako mahirap. Amen. Alam niyo, humihingi siya ng 12,000 para sa BIR. Itinataas ko yun sa Lord. At bahala na ang Diyos paano ko magbayad sa monthly. Naniniwala ko na hindi ako magbabayad ng 4 monthly kasi malaki yung discount na ibigay sa akin ng Diyos sa buhay. Salamat sa Diyos na pakabuti. Amen. Kaya kayo po ako na. Pagin po ang Diyos ng buhay, no? Lagi po ang favor ng Diyos ay lagi po nasa, amen? Makikita niyo po ba? Lagi po ang favor ng Lord, lagi po nasa malalapit niya. Amen? Ang sabi po sa 1 Corinto, unang Corinto, 2:9. Nauna tayo 1 Corinto 2:9. Amen po? Ang sabi po doon, nasusulat, subalit tulad na nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, hindi pa sumasaging sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen po. Lahat po ng bagay, pagka ikaw umibig sa Diyos, lagi daw po siya nakahanda, nakalaan. Amen po ba? Kaya po lagi po natin mahalin, ibigin ang Lord dahil po lagi po siya nagbibigay ng magagandang bagay para sa atin. Amen. Amen po. So, purihin po ang Diyos na buhay. So, Mama Mila, last ka na. Bigyan natin ng voice naman. Sila kay Panginoon sa lang tumaas. Pinagbigyan ko lang talaga mga kapatid ko. Talagang ulit mo Panginoon, nagpapasalamat ko sa Panginoon. Nagabi pa lang talaga natutuwa na ako sa revolution niyo. Ang aking kapatid si Tervidi ng Israel, wala magkamot na kayo sa akin. Talagang napakabuti talaga ng Diyos kahit katulad ng aking revolution na yung Isaiah 41 verse 3 na ako sa iyo, huwag kang matakot. Yung aking kapilikas, huwag kang maganda. Kaya kapasipan niya kayo nakan. Talagang nakakabuti ng Diyos na sa mga revolution ng mali-mali aking yung aking verse talagang pinahawakan yung verse na yan na Isaiah 41 verse 10 na ako nagkasakit. Talagang ang pag-irat, ang paglilikas ng Diyos dahil sa buhay ng ako ko, nakon talagang puro mura aking naranasan. Hindi makatawa. Puro nakon ko siya kasi wala ko sa kayo. Alam ko matalikod mo. Kasi ako, pinaliguan ko. Tapos nung naligo, sinukol. Pinapawagyan ang nabala sa pagsampay, pag-agad mo sampay. Siya na naligo, sinukol ko na nakabako siya sa bagya. Pagkabot naligo, tapos tulong ka ng sumika. Tapos, nasabi ko, inayin na mo, putok chingkap, putok buka, ulit ko. Ang ginawa ko, nagkala ko, kasama ko ng Jesus name, Jesus name, lumas ko sa taas. Sabi ko, ayan, bumukaan yung bagay, ganyan na, surang ako ko, yung asawa ko, aligaga, talaga, pag wala ng Diyos, sa buhay ng isang tao, talaga, hindi sila sama ng Diyos, pero naniniwala ako ng Diyos natin kay buhay. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya lang, ang nabada yung puso sa Panginoon. Ang Panginoon, Jesus naman ang
Ayan, tatawagin natin. Pag oras na may pagtitilan, may pagtungkol, may oras na kapamakan sa dalan. In Jesus' name, in Jesus' name, tawagin na. In Amen. Jesus' name, tawagin kayo. Makapangyarihan po ang Diyos. Kaya sa Diyos po, mga friend, salamat po. Amen. Amen po, pray ng Diyos sa buhay, no? So, malakas na yan si Mama Mila talagang palayas ng masamang espiritu dahil matagal na siya talagang lingkod ng Diyos. Amen. So, alam naman po natin, Mark 16:17 na tayo po mga nirang, so binibigyan na po tayo ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. So, yun, Mama Mila, I like you. I like your style. Amen. At yung Isaiah 43 verse 1 to pababa pa yun na maganda po yung verse na yan, basahin niyo po. Ang pangako ng Diyos dyan ay kamangha-mangha talaga. Sobrang mahinlove ka sa Diyos. Amen. Lahat po ng mga mabubuting bagay, lahat ng pagliligtas ng Diyos sa buhay natin ay gagawin niya. Basta po tayo po ay talagang nakasunod. Nakikita niya ang puso natin na sobra-sobra po ang pagsunod. Yung desire ng puso mo na makasunod sa Kanya. Amen po. Bigyan ko po yung dalawang voice na lang. Amen. So sa buhay ni Brad Rose. Dapat natin ng Diyos sa buhay. Nais ko lang pong magpasalamat sa ating Panginoon. Sa Diyos ng buhay, 3 taon na pagkawala ni Sister Josie, nabigyan niya kami ng kapanatagan, kapayapaan, at ang kalungkutan na kinilis sa aming buhay kasama ng mga anak ko. Kaya patuloy ko magpasalamat sa ating Diyos na ginabayan kami sa araw-araw. Amen. Ang gawain. Labis ko magpapasalamat sa nasira kong asawa na nakakaliw niya ang mga anak ko dito sa paralang. Amen. Pati ako ay patuloy na narito. Kaya talagang napakarunong ng Diyos. Lahat ng mga hindi niya ibibigyan. Kapag tama, hindi natin mo yung dumaan na bilang isang natay. Kaya po, sa Diyos po. Amen. Amen po, no? So, alam na po natin, no? Nung nabubuhay si Sister Josie, kung ano po ang laman ng kanyang prayers. Amen. Ang kanyang mga anak na lumalim, pag-grow sa Lord. Amen. Sa kanyang pagkawala, nakita po natin si Ate Jessamine. Amen. Si Kuya Jeremy. Ang hinihintay na lang po niya ay si Kuya. Yoros. Kuya Joros. Yan. Kuya Joros. Yan. Talagang pag nagpipray kami, naririnig ko lagi yung mga anak niya. Amen. Sa kaganapan ng kanyang panalangin, yung kapalit naman po ay kanyang pagkawala. Pero salamat sa Panginoon, di po ba? Di ba? Araw-araw, ang Diyos po ang magabay sa kanila. Amen. Amen po. Ang Diyos po ang mag-aalis ng kalungkutan. Di ba sa Isaias, hindi ko lang natandaan ng verse, sabi po doon na ang Diyos po ay ang kaaliwan, nag-aaliw sa mga nalulungkot. Amen. Amen. Kaya po pag nalulungkot po tayo, umiyak po tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo lumulugwa po sa tao. Amen po. Kasi ang Diyos po, nagbibigay po talaga ng totoong comfort. Amen. Amen. Supurihin ng Panginoon. Isa na lang po. Supurihin ng Diyos sa buhay. Sige po. Kung wala na po, at ako na lang po ang magpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. At salamat sa pagkakataong ito na patuloy na pagpurihan at mapagilingkuran ng Diyos sa umagang ito. At lagi ko pong pinagpasalamat sa Panginoon, yung lakas. Amen. Dahil alam niyo naman po, 2 weeks na po akong naging ng 2 bata, nag-aaral. So, sinasabay ko po yung pag-asikaso sa kanila sa katrabaho. Amen. Bago po ako umalis, kailangan sila nakaalis na. Amen. Bago ako umalis papuntang trabaho, sila nakaalis na papuntang school. Amen. At never kong ginawa pa yan since na si Sarah, inalagaan ko, maliit pa yun. Ngayon na ulit. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, yung maagang nagigising, minsan alas 3 pa lang po gising na ako. Then, habang nagsasaing ako, nagbubulay-bulay ko ako ng salita ng Diyos. So, yun po ang purpose. Salamat sa Panginoon. Dahil umaga, lagi niya ako kinakausap. Amen. Dahil, alam niyo, marami din po akong mga struggle, silent, na talagang kaming dalawa lang ni Lord. Yung nagkakaintindihan. Bagat alam ko yan, ang asawa ko,
Amen. Pero salamat sa Panginoon. Dahil alam naman po natin, di ba, sa unang Korinto, 15:58 na sabi nun, magpakatatag tayo, di ba? Lagi daw po tayo magpakatatag. Basahin niyo na lamang po yan. Salamat sa Diyos dahil hindi po masasayang yung ating paglilingkod, pagsunod sa Kanya. Amen. Marami pong bagay na magpapabigat sa iyo, pero ang Diyos po ang magpapagaan. Amen. Dahil ang Diyos po ang nagbigay ng buhay natin, kaya kailangan siya po ang may karapatan. Amen. Siya po ang magbibigay ng ating pangangailangan. Amen po. So kaya po, sa lahat ng oras talaga, habang ako nag-asikaso ng mga bagay-bagay sa mga pamangkin ko, lagi kong dinudulog sa Lord kasi hindi ko kaya kung ako lang. Yung lakas, amen, yung bago ka umalis ng bahay, groggy ka na, amen, kasi maaga ka. Pero hiningi ko sa Diyos, lagi yung lakas, no? Yung pag-iingat niya, yung peace of mind. Kasi sa trabaho ko, hindi ko talaga maiwasan. Siyempre, ikaw yung runner. Bagamat marami kami, pero ako po talaga yung lagi tinatawag. Pero salamat sa Panginoon. Dahil araw-araw po ang tagumpay, ang pag-iingat ng Diyos ay lagi ko po natatanggap. At ang mga himala, pagpapala ng Panginoon, amen, bagamat alam naman ng Lord na talagang dinidisiplina niya kami ngayon sa financial. So, yun, habang kami nakakaranas sa pagdidisiplina, magpupuri, sumusunod sa Diyos, at yun, alam naman po natin, habang tayo nakakaranas ng mga pagsubok, di po ba, at sa dulo po noon, nandun po, amen, ang kaginhawaan. Yun lamang po, salamat sa Diyos, sa buhay, sa po ang kapawin.